Tayo mga kapatid sa ating madalagang panin sa mga sandali po ito sa bisa ng karapatan na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang munting pangasiwaan sa pangunan ng ating minamahal na matandang kapatid, ang ating presiding minister, Well B. Santiago. Ako po ay inatasan para sa unang bahagi ng ating pag-aaral. Ang iisang Diyos na buhay na nagbibigay at nag-aalis ng buhay ayon sa Biblia. Check mo yun yung bahay. Naka-focus sa akin. Natin walang ganyan. Hindi, wala yung picture. Ganun talaga. Okay talaga. Ang isang Diyos na buhay ayon po sa ating pag-aaral ay siya ang nagbibigay at nag-aalis ng buhay. Dito po ay maunawaan natin ng hiwaga ng buhay. Mahiwaga po ang buhay ng tao. May tao na humahaba ang buhay. Meron din naman po maikli ang nagiging buhay. Sa makatuwid dito po ay ating maunawaan na sa pamagitan ng kalooban ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos nakasalalay ang ating buhay sapagkat ayon po sa ating pag-aaral, ang iisang Diyos na buhay, siya ang nagbibigay at nag-aalis o kumukuha ng ating buhay. Wala sa atin po ang kapangyarihan ukol sa bagay na ito. Maunawaan po natin sa ating pag-aaral sa unang bahagi ano-ano ang tatlong paraan ng paglikha ng Diyos sa taong binigyan ng buhay. Sa unang bahagi po, sa Genesis 2 at ang talata ay 7, ganito po ang ating may siguro. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Saan po nanggaling? Ano po yung unang paraan ng paglikha ng Diyos sa taong binigyan ng buhay? Una po ay sa alabok ng lupa. Hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong na hininga ng buhay at ang tao po ay naging kaluluwang may buhay. Ang unang proseso ng paglikha ng Diyos sa tao ay galing po sa alabok. At ang ikalawa naman ay sa Genesis 2:21 hanggang 23. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang. Yun po, yung ribs, isa sa mga ribs ng lalaki. Pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki at sinabi ng lalaki, ito ngay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya ay tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ang ikalawang paraan ng paglikha ng Diyos sa tao, na makita ng Diyos na naging isa ang taong kanyang nilalang, gumawa siya ng magiging kasama. Gumawa siya ng magiging kaagapay. Ang term na ginamit po sa Biblia ay kumuha siya ng kanyang makakasama o magiging katuwang o katulong. Hindi naman po ang ibig sabihin ng katulong ay chimay. Kundi pag sinabing katulong ay kabahagi o kasama, kaagapay doon sa kalagayan ng isa sapagkat nag-iisa lang ang lalaki, kinuha ang kanyang tadyang at ginawang isang babae at ang sabi ng lalaki, ito ay buto ng aking buto at laman ng aking laman. Ikalawang paraan ng paglikha ng Diyos sa tao. At ang ikatlong paraan ng paglikha ng Diyos sa tao ay sa pamamagitan ng matrimonyo ng pag-aasawa. At sa 1:27 hanggang 28 ay ating pong mapansin at ganito po ang nakasulat. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan.
Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Ano ba ang larawan ng Diyos? Kung ang Diyos ay Espiritu, paano nagkaroon ng larawan ng Diyos? Larawan po ng walang kamatayan. Larawan po ng kabanalan. Larawan po ng kahusayan at larawan ng katarungan. Yan po ang larawan ng Diyos. At primarily, ang purpose ng Diyos sa paggalang ng tao ay sa totoo po, hindi naman talaga para alisan ang buhay. Kaya nga mayroong paraiso. At doon po sa paraiso, ang tao po ay walang kamatayan. Ang kamatayan po ay hindi kasama sa proseso ng paglalang ng Diyos. Ngunit ang kamatayan ay naging pasya ng Diyos para ito'y alisin. Maunawaan po natin yan sa pagpatuloy ng ating pag-aaral. Pinakikita lang po natin dito yung process ng pag-ibigay ng Diyos ng buhay sa taong kanyang nilalang. At sabi ng Diyos sa mag-asawa, sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos. May basbas. Meron po tinatawag na pahintulot. Pag sinabi po kasing basbas, pahintulot. Pag pinagpala, binigyan ng karapatan. Sa pagkatwid yung karapatan, doon po nakabatay ang rights. Doon po sa karapatan, doon nakabatay po ang law. Doon po sa karapatan, doon po nakabatay ang tinatawag na proseso kung paano gagawin, sa paano paraan. Binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin. Makatwid sa ikatlong proseso ng Diyos sa paglalang ng tao, nilikha niya ang lalaki at babae at binasbasan at pinahintulutan na sa pamamagitan ng tinatawag na pagsisiping o matrimonyo ng pag-aasawa, ang tinatawag na bond o union of marriage ay process ng Diyos para magkaroon ng anak, magpalaanakin at magpakarami. Sa pagkatuwid, ito po ang tinatawag na original law ng pag-aasawa. Ito po ang original law ng patakarang pinaiiral ng Diyos sapagkat ang layo ng Diyos sa pag-iisang dibdib ng lalaki at babae ay magkaroon ng anak. Dumami ang tao sa lupa. Magpalaanakin at magpakarami. Makatuwid ang buhay ay nalalang sa pamagitan ng dugo ng lalaki at ng dugo ng babae na nalagay sa sinapupunan ng babae at sa tinatawag na reproductive system ay ang makabuo ng bata at sa loob ng 9 na buwan o ilang buwan, minsan po mayroong blue baby na nangyayari dahil sa talagang nagkakaganon ay magkaroon ng buhay sa loob ng tiyan ng isang babae na makalikha ng bagong buhay at sumilang sa isang daigdig ng liwanag. Bakit po natin sinasabi ito, mga kapatid? Sapagkat yan po ang batas. Yan ang proseso ng Diyos sa paglalang ng tao at ang sinuman na labagin, ang sinuman na sirain ang proseso ito ng Diyos ay nilalabag niya ang kalooban ng Diyos. Bakit po? Kamakailan lang, last week, ang Roman Pontiff na si Francesco, tinatawag ko nilang Pope Francis, ay nagpahayag ng isang pahayag na nagsasabi po ng ganito. What we have to create, ang atin ikang nililikha, ay ang civil union law o ang pag-aasawa, batas ng pag-aasawa tungkol sa batas ng sibil, that way that they are legally covered. Ano po ang ibig sabihin po ni Francisco dito? I stood up for that,
Pope Francis adds, ano po yung sinabi niya? Ang mga bakla o ang mga tomboy ay meron ng karapatan na mag-asawa. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, sapagkat ito raw ay karapatan na makabuo at maging bahagi ng isang pamilya. Sapagkat sila ay mga anak ng Diyos at may karapatan sa tinatawag na pagkapamilya. Ano po kaya nangyari sa papang yan? Ha? Mga kapatid, pag sinabi mo civil union law, batas, at tandaan po natin mga kapatid, anumang batas na nabuo, anumang batas ng katarungan at katwiran umiiral, nakabatay po yan sa batas ng Diyos. Sapagkat ang batas ng Diyos ay sa mother law, yan po talaga ang pangkalahatang katwiran at katarungan at batas na pinaiiral na doon lang sasabay ang tao at susunod ang tao sa ayon sa katalagahang umiiral na ang mag-asawa at ang matrimonyo ng pag-asawa o anumang union o civil union of marriage ay sa pagitan na lang ng isang lalaki at ng isang babae sapagkat yung process na yon ay doon po makalilikha ng tao na part ng Diyos, na process ng Diyos of creation, ng paglikha. E ngayon po, ang lalaki at lalaki ay magsasama, maging ispadahan lang po yan. Ganun po ang mangyayari dyan. Paano makabubuo ng bata? Paano makahilikha ng tao? Pag babae sa babae, magpopompyangan lang yan. Hindi po makahilikha ng bata. Kaya isang malaking katiwalian na lumabas sa isang pinuno ng nagkasabing relihiyon na kinakailangang masunod sa buong daigdig na ang homosexuality o LGBT ay magkaroon ng puwang sa bahagi ng union of marriage sapagkat yan po ay labag sa kalooban ng Diyos. Ang tawag po dyan, pakikapit sa lalaki, sa kapwa lalaki, pakikapit sa kapwa babae. Ano ang gagawin po ng civil union? Yan po ba walang naganap na sexual na ugnayan? Nagtitigan lang? Kapatid, wala po bang naganap na tawag na kalikasan ng damdamin para ang katawan ay ibigay mo, ang kalayaan ng iyong katawan ay ibigay mo sa isang kapwa mo lalaki? Kaya nga meron ng awit po tayo narinig. Magandang awit yun. Ganda ng awit. Nung pala awit ng kabaklaan. Nagsosorry si pare. Pare, pasensya na. Sapagkat talagang hindi niya kaya ng kanyang loob. Magkaibigang magkumpare. Nung pala, nahuhulog na ang damdamin. Kay kumpare. Hindi pa pwede po yun. Labag po sa kalooban ng Diyos. Sapagkat yun ay hindi kasama sa process ng paglalang ng Diyos. At yan po, lalaki sa lalaki ay isang uri ng pakikapit na binabanggit po sa Biblia. Pinakita lang po natin dito, mga kapatid, bakit po nagkaroon ng pag-asawa? Yan po ay process ng Diyos. Hindi para ibigay sa tao. Sapagkat anumang kalayaan dapat nating maunawa, yan po ay nakabatay sa katwiran. Pag hindi nakatwiran, hindi na po kalayaan yan, yan po ay kalayawan. Ngayon, bagamat nilalang ng Diyos ang tao ay sa larawan niya. Larawan ng kawalan ng kamatayan. Kaya yung original purpose of creation, wala po death. Ang death o ang kamatayan ay isa result na naging pasya ng Diyos sa taong binigyan ng buhay para alisin ang buhay sapagkat yan po'y resulta ng kaganapan ng pangyayari sa buhay ng unang tao. Bakit kailan nagsimula na ang taong binigyan ng buhay ay mawala ng buhay? Genesis 3:16 hanggang 19. Ganito po ang nakasulat. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong pagilihi. Mga nakang may kahirapan. At sa iyong asawa'y painuhod ang iyong kalooban at siya'y papanginoon sa iyo.
At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo, na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ng lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang isibol niyaon sa iyo ay mga tinig at mga dawag. At kakain ka ng pananim sa parang, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. Buhat ng ang unang tao po ay magkasala. Sapagkat ang sabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan na pagkakilala na mabuti at masama. Sapagkat ang sabi ng Diyos, oras na kumain kayo na yon, kayo walang pagsalang mamamatay. Ngunit dun sa batas na inilatag ng Diyos ay nalabag ng tao at kapwa namulat ang kanilang mga mata, at sila po ay nakagawa ng paglapastangan sa utos ng Diyos na huwag kumain ng bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Mula po noon, ang tao po ay nasumpa. Sa makatuwid, ang kahirapang dinaranas ng tao ay sumpa. Mula sa kanyang paghihirap, mula sa kanyang pagkatrabaho, sapagkat lahat ng araw ng kanyang buhay ay gagamitin niya sa pagkapagal. Hindi po magiging madali ang kanyang buhay. Bakit? Ang pananim, ang sisibol ay tinik at mga dawag. Kinakailangan po magtanim. Sa iyong pagkain, kakain ka ng pananim sa parang, sapagkat pagtatrabahuhan niyo. Kaya ang buhay po ng tao ay sa hard labor. Walang katapusang pagkatrabaho. Walang katapusang paghahanap ng ikabubuhay sa lupain na doon magre-result. Kung ikaw ay isang intellectuals, paghihirapan mo ang pagiging intellectual mo. Gagawa ka ng module, magpupuyat ka para sa laptop, sa pagsasaayos ng iyong pagsasubmit ng iyong mga reports. Hindi ganun kaginhawa, hindi ganun kadali. Sa factory worker ka, papasok ka na madaling araw. Para ikaw ay mabuhay. Kung ikaw ay isang karpintero, talagang ang iyong hard power ay gagamitin mo para talagang sa pangailangan mo, hindi lang sa iyo, kundi sa pangailangan ng iyong mga anak. At yan po ang kalagayan ng tao. At the end of the day, sa panahong ukol, hanggang meron pong hangganan. Hanggang sa ang tao ay mauwi sa lupa. Sapagkat ang tao po ay nanggaling sa lupa, ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. Nang ang unang tao po ay mabigo, sundin ang kalooban ng Diyos, at sila po ay makaranas ng kamatayan. Sa kabila po na ang kasalanan ay hindi minamana. Wala pong original sin na minana tayo kay Adan. Pero tayo po lahat ay ikakasala. Sapagkat ang kasalanan ay hindi minamana, ngunit yung kalagayan ng tao, buhat nung makaalis doon sa paraisong yun. Mga kapatid, sapagkat nandun ang tukso, ang tao ay mahina, ang tao po ay marupok, ang tao po ay mananatiling, kailan pa man ang sabi ng Diyos ay hindi magiging ganap sa kanyang sarili. Kaya ito pong naranasan ng unang mga magulang. Wala po kay Adan hanggang sa atin. Ang sabi po ng mga apostol, yun po ay larawan. Yan po ay anyo. Pag sinabing anyo, anyo na yaong darating. Ang ating mahal na kapatid, namatay sa ganong edad, isipin mo, pag ikaw ay nakita mo ang iyong kapatid nasa kabao, minsan maisip mo parang ikaw na nandun eh. Hindi mo ba? Minsan ako po, hindi rin ako nakatitingin sa kabao eh. Dahil sa minsan maiisip mo pag natulog ka, parang ikaw ang nakahiga doon. Bakit po? Sapagkat yun ang reality. Yun anyo na yaong darating.
Ayon sa mga apostol, ang kamatayan ng unang tao, buhat na magkasala. At palibhasa ang lahat ng tao ay nagkakasala. Ang kamatayan po na naranasan ng mga una ng lahat ng tao ay siyang anyo na yaong darating ayon kay Apostol Pablo, Roma 5:14, atin pong pakinggan. Bagamat ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nagkasalaman, kahit na hindi ka nagkasalaman ng tulad sa pagsalangsang ni Adam, ang kamatayan ay naghari kay Adan hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nagkasalaman ng tulad sa pagsalangsang ni Adam, na siyang anyo ni yaong darating. Ano po ang ibig sabihin ng anyo na yaong darating? Darating sa buhay mo na kung ano ang kalagayan ng iyong magulang na mahinga na o namatay, o kalagayan ng iyong kapatid na nauna sa iyo, anyo rin ay siyang darating. Ang sabi nga po sa ating awit, mag-uuna lamang. Naghahatiran lang sa libingan. Inihalin mo ang iyong kapatid sa isang takdang panahon. Siya rin, tayo naman ang ihahatid. Maghahatiran lang. Sapagat siyang anyo na yaong darating. Kahit pa hindi tayo nagkasala ng kasalanan tulad sa pagsalaksa ni Adam, na siyang anyo, larawan, siya rin kalagayan. Pagdating ng panahon, ang kamatayan, pagkalagot ng hininga, ay siya rin maghahari sa ating buhay. Kaya sa kalagayang ito, isang bagay na lang ang dapat nating masiguro. Day by day, sa bawat araw ng ating buhay, ay doon na natin ipagtiwala ang ating buhay sa Diyos. Bakit sa isang Diyos na buhay na rapat ipagtiwala ang ating buhay? Ano po ang dahilan? 17, 24, 25 at 28. Ganito ang ating may siguro. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ang lahat ng mga bagay na narito. Si palibhasay, Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay, ni hindi na naman pinagilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya'y nangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay, ng hininga, at ng lahat ng mga bagay. Sapagkat sa Kanya tayo nangabubuhay at nagsisikilos at meron tayong pagkatao. Gaya naman ng sinasabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula, sapagkat tayo na may sa Kanyang lahi. Ano po ang ating nasiguro? Ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, na siya rin ang nagbibigay ng buhay, ng hininga, at ng lahat ng mga bagay. Nabubuhay tayo at nagsisikilos tayo. Bakit po? Sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay. Sinong Kanya? Sa iisang Diyos na buhay. 14:15 na aklat ng gawa. Ayon po sa Biblia, maliwanag ang pagtuturo. 14:15 na aklat ng gawa. Sino ang Diyos na gumawa ng lahat ng mga bagay? Siya po ang iisang Diyos na buhay, na magsasabi, mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami, mga tao rin, may mga karamdamang gaya ninyo. At nagdadala ng mabuting balita sa inyo upang mula sa mga bagay na itong walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Diyos na buhay, na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng nasa mga yaon. Kaya po dapat ipagtiwala ang ating buhay, ang ating hininga, at ang ating pagkatao. Dapat po natin ipagkatiwala na yan ay sa Diyos na nagbibigay ng buhay. Nagsisikilos tayo at tayo nang mabubuhay dahil po sa Kanya. Sinong Kanya? Sa Diyos na buhay, sa iisang Diyos na buhay, na gumawa ng langit at ng lupa at ng lahat ng nasa mga yaon. Bakit po sinabi ito ni Apostol Pablo? Marami po kasing factors ang dahilan. Iba't ibang factors o mga kadahilanan kung bakit ang iba minsan ay nawawala ng pag-asa.
Ang iba ay natatakot. Ang iba ay hindi lubusang mapagtiwalaan ang mga bagay tungkol sa nangyayari sa buhay. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kung makagawa man kami ng dakilang gawa. Bakit? Sapagkat si Pablo noong panahong yon ay nagpagaling ng isang lalaki na taga Listra na nakaupo na sa mga paay walang lakas. Pilay mula pa sa tiyan ng kanyang ina na kailanmay hindi nakalalakad. Ang ginawa ni Pablo, tinitigan ni Pablo. At nang makita may pananampalataya upang mapagaling, sinabi ni Pablo na malakas sa tinig, magtindig kang matuwid sa iyong mga paa at siya'y lumukso at lumakad. Yung isang lalaki po na nawawalan ng pag-asa dahil mahabang panahon na mula pa sa tiyan ng kanyang ina ay siya'y nakaupo na at hindi na nakalalakad. Pinagaling ng mga apostol nung makita na may pananampalataya. Kaya nung makita po ito ng mga tao, ng mga tagalikhaw nyo, ang sabi nila, ang mga Diyos ay nagsibaba sa atin, sa anyo ng mga tao. Tinawag nilang Jupiter, si Bernabe, at Mercurio, si Pablo, sapagkat siya ang pangulong tagapagsalita. At ang mga sacerdote ni Jupiter na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan ay nagdala ng mga bakat, mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan at ibig maghain kasama ng karamihan. Maghahain kalaki sa harap ni Pablo. Nasabi ni Apostol Pablo, hinapok nila ang kanilang damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan. Mga tao rin kaming may karamdamang gaya ninyo, na ang aming buhay ay hindi namin hawak. Kami rin may karamdamang gaya ninyo, na hindi namin alam kung kailan kami mamamatay. Kung kami may nabubuhay, at kung kami may lakas, kung kami man ay nakikita ninyo nakagagawa ng ganitong mga bagay, ay hindi mula sa aming sarili, kundi sa isang Diyos na buhay. Na doon tayo dapat manumbalik mula sa mga Diyos-Diyosan ng sinampalatayanan, ay manumbalik tayo sa Diyos na buhay, sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, ng hininga, at ng lahat ng mga bagay at nagsisikilos tayo at nabubuhay tayo dahil sa iisang Diyos na buhay na nagbibigay ng buhay. Mga kapatid, gaya po ng sinasabi natin, sa panahon po ngayon may mga malaking pagbabago ng panahon. Nariyan ang malawak na karamdaman. At marami talaga ang natatakot. Labis na nag-aalala, baka sapagkat yan ay pandemic. Pero tandaan po natin, pag sinabi ng Diyos, Brad Polly, hanggang sa quarantine facility ka na lang ng Maragondon, hanggang dyan ka na lang, wala ka na magagawa. Kahit COVID yan. Kasi si Brad Polly po, magkapasalamat namin yan, sapagkat siya po isang COVID survivor. Kasabi ng 99% ang tinatawag na rate ng mortality na hindi ka mamamatay. Yung mortality ay kamatay 1% lang. Kahit 1% dyan, pag sinabi ng Diyos, sa 1% na yan, dyan ka nang mamamatay, hindi ka na makauuwi sa inyo. Kahit na nagka-COVID. Ano pang ibig ko sabihin? Huwag tayo matakot. Mag-ingat tayo, normal. Sa pangalagaan natin ang ating katawan. Sapagkat iyan ay bigay ng Diyos. At habang ito ating pinangangalagaan, pinag-iingatan, pero talagang mananalig tayo na pag sinabi ng Diyos, it's your time's up, tapos na tayo. Ito na oras mo, tapos ka na. Wala tayong magagawa. Ang mahalaga po dito ay maunawaan natin ang hindi mapapantayan at hindi maabot na karunungan ng Diyos tungkol sa bagay ng buhay na ito ay sa Kanya nagmumula, sapagkat siya ang Diyos na buhay. Ang tawag na ating Panginoon Kristo sa Diyos na buhay. Mapalad ka, Pedro, sapagkat ipinahayag sa ito hindi ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang sabi naman ng ating Panginoon Kristo tungkol sa Kanyang sa isang Diyos na buhay, Amang buhay.
sapagkat siya lamang ang walang kamatayan. Sa isang Diyos na walang kamatayan, na nananahan sa isang liwanag na di malapitan. Mga kapatid, sa 6:57 ang aklat ng Juan, atin pong pakinggan at ganito po ang nakasulat. Kung paanong sinugo ako ng amang buhay. O di Diyos na buhay. Sapagkat ang ama ni Kristo, yun ang Diyos eh. Amang buhay ang tawag ng ating Panginoon Kristo. Kung paanong sinugo ako ng amang buhay. Ako'y nabubuhay dahil sa ama. Kaya, hindi si Kristo ang ama. Nabubuhay siya dahil sa ama. Kaya kung siya na ang ama, at ang anak ay siya na rin ang isang Diyos na buhay, na walang kamatayan, si Kristo po yung namatay. Ang ama, siya lamang ang walang kamatayan. Mga kapatid, kaya napakaliwanag po na meron talagang iisang Diyos na buhay, na siyang sa dako ng kanyang kalagayan ay nananatili. Mga kapatid, na umiiral sa kanyang kapangyarihan na di mapapantayan. At hindi ang ating Panginoon Kristo na ang sabi niya, siya nabubuhay lang dahil sa kanyang ama. Sa mga kapatid, ang buhay ay hindi galing sa kanyang sarili, kundi ang buhay ay nanggaling sa kanyang ama. Mga kapatid, kaya po sa kalagayang ito ay atin pong natitiyak. Gayun din naman, ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. Napakaliwanag po. Hindi pwede yung Trinity. Sapagkat ang Trinity, hindi pwedeng pumasok ang buhay ng anak na nabubuhay dahil sa ama. Sapagkat ang ama ay nananatili sa kanya ang buhay at ibinigay niya sa kanyang anak. At ang sino mang kumain sa anak ay nabubuhay naman dahil sa kanya. Kaya mga kapatid, isa lang po ang ating masabi. Life must go on. Hanggang nasa atin ang ating hininga. Mga kapatid, ay sulitin natin ito hanggang sa huling patak. Kumbaga nga sa huling patak ng ating dugo. Hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Ng ating masasambit ay ang pananampalataya, ang lubos na pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat hindi natin alam kung kailan tayo at paano tayo sa kalagayan ng bawat isa sa atin. 2 weeks ago, bago po mamatay ang ating kapatid na naginip ako. Ang kapatid na matanda, nasa ilalim ng bunker, yumao, may binababa, may bumababang magkakasama sa ilalim ng hukay. It's a deep bunker na yari sa bato. Bagamat ito isang panaginip, sinasalubong ng matandang Danilo ang isang kasama sa ilalim ng hukay. Na deep bunker, malalim yung lugar. At masasaya naman sa ilalim ng hukay. Yun ay representation na meron pala tayo isang kasama mawala. At kasama na nagtagumpay sa pananampalataya, sapagkat yun ang kalooban ng Diyos na dumating. Kaya naman sa ating kalagayan, ganoon na lang po ay ang ating maituro natin sa ating mga kapatid na huwag silang titigil, huwag silang hihinto, huwag silang mawawala ng pag-asa. Kasi nga sabi ni Pablo, kami di kayo may karamdaman gaya ninyo eh. Meron din kaming karamdaman. Ang mga kapatid nga sa karamdaman, huwag pong panghihinaan ng loob. Ituloy lang ang buhay. Naalala ko nga yung matandang Imao na hingal na ng hingal. Biniro niya yung hingal niya. Sabi niya, yan ikang higa na yan. May oras sa akin yan eh. Pag yan ikay hindi tumigil sa karamdamang naramdaman niya, isasama niya sa hukay. Pinapakainan mo eh. Ayaw tumigil ng hika, isinama sa hukay. May hika pa ba? Meron pa bang karamdaman? Meron pa bang
nararamdamang hirap dahil sa karamdamang tinataglay. Kaya sabi ni Pablo, o kami tao rin gaya ninyo na may karamdaman. Kung hindi kayo pwedeng umasa sa amin, hindi rin kayo pwedeng umasa sa karamdaman. Kung meron mang pandemic na nagaganap, hayaan lang po natin yan. Manatili po tayo mabuhay sa kabila ng mahirap na kalagayan ng buhay. Ang mahalaga, sumampalataya po tayo na galing sa Diyos ang ating buhay. Ang tungkulin lang po natin, huwag nating makalimutan. Habang nasa atin ito, huwag po natin abusuhin. Kinakailangan din naman nating pangalagaan. Mga kapatid, sapagkat yun, bagay na ibinigay ng Diyos, dapat tayo po ay nagsisilbing tagapangalaga ng anumang bagay na bigay ng Diyos. Pero, pag dumating talaga yung oras at panahon, pag sabi ng Diyos, time's up. Time's up. Sabi kay Brad na Polly, meron ka pang gagawin, anak. Hindi ka ba na pwede isama kay Brad Laki? Sapagkat si Laki, okay na sa kanya yun. Good enough na. Ikaw naman, meron ka pang gagawin. Bakit? Diyos ang nakakaalam eh. Mga kapatid. Kaya, ano pong katunayan? Ang Diyos na buhay, na nagbibigay ng buhay. Sabi ng Biblia, 5:7, basahin ko na muna po ito, na talagang ilaga po natin sa Diyos ang lahat ng ating kabalisahan. Minsan talaga nalulungkot po tayo. Nature po yan. Dahil sa part ng ating napag-aralan yan, mga kapaitan ng buhay, kasama po yan. Pero, ang kapaitan po, sa buhay lang yan. Pag ikaw ay natulog na, hindi ka na mapapaitan. Hindi mo na rin maramdaman yung init sa ilalim ng bunker. Sa panaginip mo rin, masaya pa ang matandang yumao. Bagamat siya walang buhay, kundi representation. Na yung makasama niya sa ilalim ng hukay ay isang pamamahinga na larawan ng napakaginhawang kalagayan, sapagkat sa panandalian lamang ay muli kang gigising ayon sa wangis ng Diyos. Mga kapatid, yan po ang kalagayan. Sa 5:7 na aklat ng unang Pedro, ngunit ang wakas 5:7, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Kapag kayo pinagmamalasakit niya, anong ibig sabihin? Ilagak mo na sa Diyos. Na siya may hawak ng buhay. Na hininga. Pag ang gusto ng Diyos, hanggang dito ka lang, tapos ka na. Ang magpasalamat. Kaya tayo, ang gagawin natin, magpasalamat. Alalahanin sa tuwi-tuwi na. Day by day. Bagat tayo, kaya nga tayo nananalangin. Nagkapasalamat natin na yung merong hininga tayo galing sa Diyos. Kaya ma-realize naman natin na gamitin natin ito sa mga bagay na kapakipakinabang, sa mga bagay na may kabanalan, sa mga bagay na may magdudulot ng kaluwalhatian ng Diyos. Yan lang po eh. Mabubuhay tayo para mabigyan mo ng kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ang kaluwalhatian ng iyong sarili. Kaya kung maunawaan natin ang maka-apostol na pag-iisip, hindi mo ba isang kaluwalhatian ipakita mo sa bayan ng mga Ikonyo, sa bayan ng mga Griego, sa bayan ng mga marangal na tao na sa pamagitan ng iyong kapangyarihang galing sa Diyos ay sinabi mo sa isang binatang lumpo, buhat nang siya ipanganak, sa pamagitan ng iyong pananampalataya, pinagagaling ka ni Jesucristo. Biglang lumundag ang binatang mula sa kanyang kapanganakan ay lumpo na siya at nakita ng maraming tao at nakita ngayon ng maraming tao, ito si Mercurio, ito si Jupiter, ang mga Diyos sa langit na ibumaba sa anyo ng tao, magpasalamat tayo sa kanila, sa ating mga Diyos. No. Sabi ni Apostol Pablo, may isang Diyos na bumubuhay at mayroong isang Diyos na nag-aalis ng buhay na tulad namin na kami rin ay taong may karamdaman na pag sinabi ng Diyos, tigil na, tapos ka na, time's up na, ay wala rin tayong kapangyarihan, hadlangan ito, sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Kaya ang mga apostol noong mga last days of their life, yung kamatayan, simple na lang.
Sinabi na ng Panginoon, mamatay kayo ha. Mamamatay kayo sa ganitong paraan. Kaya tanggap na tanggap ng mga apostol. Bagamat sa simula, nakasama nila si Jesus, talaga may takot sila sa kamatayan. Si Pedro nalulunod natakot na mamatay. Pero ang kamatayan mo pala, pag natanggap mo na ito'y kalooban ng Diyos, ito na yung panahong ukol para sa iyo. When the time of your death is coming, mga kapatid. At kung hindi mo malaman na ito na pala ang oras, wala rin tayo magagawa. Sa isang panahon ay para tayo nag-abroad lang. Umalis lang. Natulog lang. Nature lang po sa atin na talagang yung human factor ay hindi nawawala sapagkat sila'y mahal sa atin. Kaya sa ganitong kalagayan, ano pong katunayan na ang Diyos na buhay, na nag-ibigay ng buhay, ay siya ring may kapangyarihan upang alisin ito. Bagamat gaya po ng sinabi natin sa pasimula, ang kamatayan ay hindi part of creation, kundi part of God's decision tungkol sa anyo na dumarating sa buhay ng tao, buhat ng tayo magkasala. Siya pa rin ang may hawak ng ating buhay. Mga kapatid, minsan po, may kaibigan ako, napatay ng mamatay tao. Hindi niya matanggap. Hindi Diyos ang pumatay noon. Tao ikaw pumatay Mga kapatid. Ang hindi niya alam, yung kapalaran ng anak niya, sa paraang yon, ay siya'y mamatay sa paraan ng gayong kamatayan. Sapagat ang kamatayan, tatlong uri. Kamatayan dahil sa pagtanda, dahil may hina na ang iyong katawan. Kamatayan dahil sa pagkakasakit. Meron tinatawag na karamdaman po na X-factor diseases. Tawag nila doon. Hindi mo alam na may sakit ka. Mga kapatid, hindi mo alam. Dahil sa hindi ka nagpa-medical, nanghihina ang iyong katawan. Dr. Santa Maria nga po, napakahusay na doktor sa puso. Hindi niya alam na meron siyang pneumonia. Ba't ako hinang-hina? Kaya pag nanghihina ka, hindi ang ibig sabihin sa puso yun. Posible din na tinatamaan ka ng killer pneumonia. At ang killer pneumonia po, maraming strain yan. Dahil sa ang tao po ay kung ano ang trabaho mo, yun din ang maaari maging result ng iyong pagkaramdam. Okay, kay isang barbero, magkakaroon ka ng problema sa hininga sapagkat yung maliit na buhok mapasok sa ano mo. Di ba? Yun ay isa sa pwede mo maging. Kung ikaw ay chain smoker, normal, magkakaroon ka ng emphysema sapagkat chain smoker ka. Kung ikaw ay hindi natang occupational hazard, ikaw ay isang teacher, sa tindi ng pinagagawa ni Iling Briones, talagang sa tindi ng pinagagawa, tataas ang presyon mo. Sa bata pa lang, sa inintindi mo. Depende po yun sa occupational, tinatawag natin occupational hazards. Ganyan pa man, ay ang karamdaman ay minsan may mga X-factor, hindi mo alam na yun magkapahina sa iyo. Kaya wala rin po masama. Kung ang sasabi nga natin na ang Diyos na nagbigay ng buhay, binigyan tayo, kailangan naman natin, we need to check sa pangalagaan. Mataas ang presyon mo, magpa-BP ka. Ako po, minsan hindi nagpa-BP Mababa presyon ko pag na-BP ko, taas Bakit? Meron po tinatawag na yung white, ang tawag doon na yung fear sa doktor. Pag nakita ka ng doktor, tataas ang presyon. Kaya kinakailangan po, matutunan natin gamutin ang ating mga sarili. Magkaroon din tayo ng tinatawag na self-healing sa ating mga sarili. Gaya po na sinasabi ko, Diyos ang nagbibigay ng buhay, ng hininga, tayo naman tagapangalaga ng buhay na bigay. Kaya, pangalagaan natin, pero kahit na pangalagaan mo yan, pag sinabi ng Diyos, stop. Mga kapatid, tayo lang mangalaga. Pero yung panahon ng pagtigil nito, Diyos ang siyang nakakaalam. Bakit po 32-39 na akalat ng Deuteronomio, ganito ang nakasulat at pakinggan po natin.
Tingnan ninyo ngayon, na ako nga, sa makagbagay, ako nga. At walang Diyos sa akin. Isa lang eh. Iisa lang siya. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. At walang makaliligtas sa aking kamay. Kaya po sa English version, it is I who put to death. It is I who put to death and give life. Kaya, Diyos ang nag-aalis ng buhay. Ang term na ginamit ng Biblia, pumapatay. Pero sa English version, who put to death. Kasi ang death, maraming dahilan ng iyong pagkamatay. Sakit, katandaan, aksidente. Natural death, accidental death. Dalawang uri po yan. Pero yung pagdating sa natural, maraming reason dahil sa pagtanda o dahil sa pagkakasakit. Namatay ka dahil meron ka palang sakit, hindi mo alam, meron kang tinatawag na X factor ng tinatawag na anong disease na nasa sarili mo. Mga kapatid. Kaya, ganun po ang ating... Ang sabihin po ba, ang mga kaani sa loob na iglesia na sa buhay, hindi na magpapadoktor dahil siya ang nagbibigay ng buhay? Hindi po natin sinasabi yun. Ang sinasabi natin, Diyos ang nagbibigay ng buhay, tayo naman ang tagapangalaga nito. Na pwede nating ingatan, huwag nating abusuhin. Ngayon, kung dumating na yung panahon, hanggang doon na lang. Dahil sa hindi mo na ingatan. Diyos din na nakakalam na hanggang dito ko na lang sapagkat yun ang panahon na niloob ng Diyos. Kaya, it is ako, who put to death, na naglalagay ng kamatayan, na nag-aalis ng buhay, at ako rin ang bumubuhay o give life. Mga kapatid. Kaya po wala sa tao ang kapangyarihan at hindi po tayo pwede magreklamo. Sapagkat ito po'y makita po natin sa pangatalatang ating nabanggit, makita natin ang purpose of life. Ang purpose of life, binigyan niya ng buhay at maging kawangis ng Diyos. Kaya ang iglesia po ng Diyos na buhay, kailanman ay hindi mapabibilang sa tinatawag na liberal ideas of civil union of homosexuals, sapagkat ito po'y kailanman ay wala sa Biblia. Ang karapatan ay nakabatay sa katwiran. Ang panginiig ng lalaki sa lalaki ay pakigawid. At hindi pwede magkaroon ng karapatan para magkaroon ng civil union. Ano ang maging anak nun? Paano mag-aanak yun? Sapagkat ang pag-aanak ay part of God's creation to give life. Para magbigay ng buhay at maunawaan naman ng may buhay kung paano ito pangalagaan at paano sikapin na makatiyak sa isang mahalagang buhay na ibinibigay ng Diyos sa tao. Nagaya ng sinabi ni Kristo, ang aking amang buhay, ang bumubuhay, nagbibigay sa akin ng buhay, at ang sino mang sa akin ay kumain, ay siya na may mabibigyan din ng buhay na nasa akin. Mga kapatid, kaya life must go on. Masiyahan tayo sa bawat araw ng ating buhay. Kahit hilahod na po ang ating paas sa hirap ng pagdaramdam. Dahil sa ganun po talaga, pag tumatanda ka na, labo na mata mo. Meron ka rin nararamdaman sa katawan na bagamat ginagawa doon, nandun din yun. Iba't ibang, ganyan nga po, may sumpa. Puno ng kahirapan. Ang mga kaarawan ng buhay mo ay talagang sa puro pagpapawis. Nagpapawis ka na nagpapawis dahil sa katrabaho. Ang result naman ng trabaho mo ay karamdaman. Sabi ng mga apostol, kami rin may karamdaman. Bakit hindi sila magkakaramdam? Sila po ay talagang sabi ng kasulatan ay hindi na nila minahal ang kanilang buhay dahil nga may hinahabol silang panahon. Naghahabol sila ng panahon. Ang mga apostol maipahayag ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Kaya kung sinabi man nila yon, ay hindi dahil sa hindi nila mahal ang buhay, hindi lang nila minahal ang kahulugan po noon, ay talagang
yung extra effort na ginawa nila, na magawa nila yung iniutos sa kanila ng Panginoon. Na magresulta ng mga mananampalataya, maglingkod sa Diyos at makilala ang isang Diyos na buhay. Kaya tayo naman po walang kapangyarihan na tumutol, na 20 aklat ng Roma. Ganito po ang nakasulat at pakinggan natin. Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Kaya hindi po tayo makatututol. Wala sa tao ang kapangyarihan na tumutol. Sa bandang baba po, maliwanag din. O wala baga kapangyarihan ng putik, sa putik ang magkapalayok upang gawin sa isa lamang lipak ang isang sisidlan sa ikapupuri at sa isa sa ikahihiya. Kung nais nga ng mga gawa ng palayok na ang putik ay hagando na lang, mabasag na, nalarawan na. Ang palayok po kasi ikapupuri ko ito'y buo, pero kung ito'y babasag, nalarawan ng pagkamatay ay nasa oring kahihiyan. O hindi na ikapupuri sa ibang kahulugan. Mga kapatid, kaya po, naunawaan natin na tayo po ay creation. Hindi tayo creator. Kaya sinasabi ni Pope Francis that we have to create. Nilikha siya ng isang civil union law para maging legally covered ang lahat ng mga bakla at tomboy sa buong daigdig sapagkat sila'y may karapatan, sapagkat sila'y mga anak din ng Diyos ay isang paglaba sa proseso ng Diyos na pag-ibigay ng buhay at ng hininga at paglikha ng tao. Kaya po, ang buhay natin, gaya rin po ng Maya. 10:28 hanggang 30. Ganito ang nakasulat. Huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Ito po, yung Maya na tinutukoy sa bandang babato. Dinidiscuss po dito ni Kristo ang tungkol sa kamatayan. Kaya ang kamatayan daw, huwag tayo matakot sa nagsisipatay ng katawan. Ano po ba yung nakapapatay ng katawan? Karamdaman, factors of death, disease, pandemic, wars, yung human sufferings na dinaranas, yan po ay pumapatay ng katawan. Huwag ka kayo matakot sa mga nagsisipatay ng katawan. Na dapat hindi nakapapatay sa kaluluwa. Kundi bagkos ang katakutan niyo yung makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Hindi baga ipinagbibili ng isang beles ang 2 Maya? Magkano po halaga ng 2 Maya? Liwanagin nga po natin itong sinasabing beles. Kasi ang ministro kasi tanong, beles, ano ba yung beles? 1 sentimo po ang kahulugan nun. Mga kapatid, yun ang halaga ng isang Maya. 10:29 are not 2 sparrows sold for a cent? 2 sparrows? Ibon po yan, ano po? Yung Maya? Ibon yun. And are not 2 sparrows sold for a cent? Hindi 1 sentimo lang ang halaga ng 2 Maya. At kahit isa sa kanila ay hindi mahuhulog sa lupa, tandaan po natin, ang Maya, hindi naman madaling mahulog sa lupa yan. Bakit? Sapagkat yun ay may pakpak. Mahirap hulihin yun. Ginagamitan yun ng pamimitan. Ginagamitan nyo ng tawag na paraan para mahuli mo ang isang ibong lumilipad sa malawak na kaparangan at sa mataas na punong kahoy. Pero sabi ng kasulatan, hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pahintulot ng inyong ama. Mga kapatid, paano po mahuhulog kung hindi ka ipahintulot ng inyong ama? Na dapat maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang na bilang na lahat. Ano pong ibig sabihin nito? Ay hindi lang dapat katakutan ang pagsapit ng kamatayan. Maging handa tayo sa lahat ng sandali. Kung ito man ay dumating, it is enough. Sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Sapagkat hindi mahuhulog ika ang Maya.
kung hindi sa kalooban ng Diyos, kahit na mataas ang kanyang lipad, na mahirap hulihin. Mga kapatid, pero pag dumating na yung oras na mahulog ito sa lupa, na gaya ng ating buhay, na mapawi ang ating buhay, ito po'y hindi mangyayari kung hindi sa kalooban ng Diyos. Bakit po? Sapagkat ang iisang Diyos na buhay, siya rin ang mag-aalis ng buhay. Ang actually nga sabi ni Kristo, pati bilang ng inyong buhok. Dati po, makapal ang buhok ko, ngayon maikli na. At araw-araw, nakikita ko nahuhulog sa lupa kasi shampoo. Kasi lahing maningas Pag maningas daw, ang buhok. Tatay ko, may buhok pa rin. Pero sa susunod na taon, yung buhok mo, paubos ng paubos. Alam na ng Diyos yan. Kung bago ka mamatay, kung ilan ang buhok sa ulo mo, ang ibig sabihin, alam na niya kung sino tayo at ano ang kapalaran sa atin ay naghihintay sapagkat ang lahat ng bagay ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ang masarap lang na kamatayan, pag sinabi ng Diyos, it is enough. Okay na sa iyan, kukunin ka na ni Lord, sapagkat para sa Kanya, ayos na yan. O hindi ka mo nakukunin ngayon, kahit nagka-COVID ka, kapatid na Polly, kasi meron pang gagawin. Pagagawa pa sa si Lord, hindi muna, not now. Maaaring 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years. Wala po tayo alam dyan. Ang mahalaga po, yung magawa po natin ang nararapat na misyon natin. Ito po ang misyon na ating gagawin. Naunawaan natin ang purpose of life. Hindi tayo dapat mabalisa sa mga bagay ng paghihirap. Hindi tayo dapat mabalisa kung ano ang ipakakain natin sa ating mga anak. Hindi tayo dapat mabalisa kung ano ang nangyayari sa lipon ng ating ginagalawan. Hindi tayo dapat mabalisa sa iba't ibang mga factors of crisis at kapaitan ng buhay na dumarating sa tao. Bakit po? Sapagkat sa ibabaw ng lahat ng yan, ang mahalaga po ay maigapang natin, maisulong natin, maihantong po natin ang ating buhay na gawin ang tinatawag po na misyon. Yan po ang misyon ng ating buhay na narapat nating maihantong hanggang sa dulo. Huling talata po ng ating pag-aaral sa 6:8 na aklat ng Mikas ay ganito po ang nakasulat. At ating pong pakinggan, mga kapatid. 6 at ang talata po ay 8. Ating pakinggan at ito po ang maliwanag na pahayag sa bawat isa sa atin. 6:8 ng aklat ng Mikas. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao. Dapat nating makilala kung ano ang mabuti. Ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Meron palang requirement. Kaya kung may nire-require sa atin, kinakailangan naman nating maipakita natin in a full capacity nung hinihingi sa atin. Kundi gumawa na may kaganapan, ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Ano po ang nararapat na gawin natin habang pinahihiram tayo ng Diyos ng hininga ng buhay at ng mga bagay ng ating pag-iral sa daigdig na ito? Huwag tayong bibitaw sa Diyos. Makasama natin ang Diyos hanggang sa dulo. Magawa natin ang nararapat. Gumawa tayo ng may kabanalan at may kaganapan at ibigin ng kaawaan na kasama ng ating Diyos. Kung tayo man, mga kapatid, ay kasama sa bunker, na gaya ng aking napanaginipan, nakasama ng ating matandang yumao na may ngiti sa kanyang mukha. So be it. Problema doon. Walang suliranin doon. Maaga man, maikli